Sa planetang Yaya Prime, si Dek na isang runt predator ay nasa training at gumagamit ng iba't ibang tools para mag-travel sa land hanggang pumasok siya sa cave kung saan sinabi ng scanner na ang kapatid niya ay nagtatago malapit. Kaya umatake siya sa likod gamit ang sword at na-block ito ni Ki. Nagsimula silang maglaban at tinutokso ni Ki si Dek habang gumagalaw sila sa cave at paulit-ulit ang clash ng swords hanggang matapos ang palitan ng blows at ma-corner ni Ki si Dek pero hindi niya pinatay. At nang tumanggi si Dek mag-yield, pinutol ni Ki ang pillar kung saan sila nakatayo at nahulog si Dek sa abyss pero nakapagsalba siya sa pagkapit sa wall bago umakyat ulit para umatake. Pagkatapos sa ship sinabi ni Ki na oras na para pumili si Dek ng prey para makuha ang place niya sa Ayaklan at gusto ni Dek pumunta sa Jenna o Death Planet para hulihin ang unkillable monster na si Callisk na pati ang father nila ay natatakot at yun ang dahilan gusto niyang patayin dahil sawa na siyang tratuhin na weak. Hindi approve si Ki pero nag-vow si Dek, tapos bumalik ang father nila na si Enjar at welcome ni Dek ang honor niya gamit ang sample ng dugo. Nagtataka si Enjar bakit buhay pa si Dek at inamin niyang iniutos niya kay Ki na patayin ito dahil mahina. Pero para kay Ki deserve ni Dek ng chance, galit si Enjar at binato ang device na nag-capture kay Dek at inutusan si Ki na patayin siya pero pinalaya ni Ki si Dek at inactivate ang laser para masend siya sa ship at sinundan ng pag-activate ng shield dahil nag-open fire si Jar. Pagkatapos niyang i-close ang ship para hindi makatakas si Dek. Nag-away sila ni Jar at mabilis na na-disarm ni Ki ang father niya pero nag-activate ng camouflage si Jar kaya tuloy ang punches. Sinaksak ni Jar ang kamay ni Ki bago putulin ang braso nito at pagkatapos ay tinamba niya ang anak at nag-crawl si Ki papunta sa braso niya imbes sa sword kaya tinawag siyang weak ni Jar at sinaksak siya. Kaya ginamit ni Ki ang last breath niya para i-activate ang ship para makapunta si Dek sa Jenna at pinanood ni Dek ang leeg ni Enjar Lucky habang ang launch ng ship ay nakapag-knockout sa kanya. Kalaunan nagising si Dek sa alarm dahil ang ship ay na-damage ng debris sa orbit at tumilapon papunta sa Jenna kaya nag-rush siya sa seat at nag-eject kaya bumagsak siya ng mabilis sa Jenna sky at nang muntik siyang mabangga ng bird nag-activate siya ng shield bago siya bumagsak sa jungle at sumigaw sa frustration. Determined siyang hanapin ang monster kaya nag-check siya ng weapons para siguraduhin na maayos ang lahat hanggang magulat siya sa isang ingay at nagsimulang mag-search ng area. Biglang may vine-like creature na umatake at ninakaw ang isa sa weapons niya kaya naghanda si Dek ng sword pero may second vine na kumapit sa braso niya at kinailangan niyang putulin ito habang ang first vine ay tumakas. Unfortunately, mas dumami pa ang vines at umabot kay Dek hanggang mahawakan ang leg niya at hilahin siya sa ground pero nagawa niyang kunin ang bow para barilin ang captor at mapilit itong bitawan siya. Sabay suntok sa vine para umatras, tumakbo siya para kunin ang sword at mabilis niyang pinuputol ang mga vines na umaatake, pero kahit ilan ang maputol niya mas marami pa ang lumalabas at sabay-sabay na silang umatake kaya mabilis siyang nag-dodge ng ilang blow at tumalon sa ibabaw ng isang vine para tumakbo dito hanggang makarating siya sa top ng cliff kung saan hindi siya maabot at nakita niya ang terrifying view ng planet. Pagkatapos ay hinugasan niya ang sugat niya sa river at ginamit ang scanner para makahanap ng medicinal plant na pwedeng gawing bomb. Sa isang leaf nakakita siya ng worm na nagpo-produce ng red spheres at nang itapon niya ay nag-explode, kaya nagpatuloy siyang mag-explore para hanapin ang Callusk. Sa isang malaking field nakakita siya ng red plants na humihis kaya dahan-dahan siyang gumalaw para iwasan. Bigla siyang nakarinig ng voice sa strange language at nakita si Thea na nakulong sa huge nest. Dahil hindi sila magkaintindihan nag-switch si Thea sa Universal Translator at nalaman niya na isa itong android o synthetic. Biglang lumitaw ang Jenna Vulture at kumuha ng rock para ihagis sa mga plants. Nag-explode ang pods na may red smoke at nag-shoot ng needles na na-dodge ni Dek. Ipinaliwanag ni Thea na nagpaparalyze ang needles para kainin siya ng Vulture. Nag-offer siya ng tulong pero sinabi ni Dek na ang Yoya ay nag-hunt alone at nahulaan ni Thea na nandito siya para sa Callusk. Patuloy ang pag-throw ng rocks at nag-activate ng mas maraming plants kaya tinamaan si Dek ng needles. Nagsimulang mahilo kaya nag-request si Thea ng weapon at binato niya ang blade bago siya bumagsak. Lumipad pababa ang Vulture para kainin siya pero sinugod ni Thea at brutal na pinatay gamit ang blade. Nakita pa ni Dek ang wave niya bago siya mawalan ng malay. Ilang minuto ang lumipas at nagising si Dek dahil binigyan siya ni Thea ng antidote mula sa same flower. Tumayo siya at tinulungan si Thea pero napansin niyang kalahati lang ang body nito at ipinaliwanag niyang isa siyang synthetic galing Weyand-Yutani Corporation dahil hindi kayang mag-survive ng humans dito pero hindi nag-care si Dek at binitawan siya. Sinabi ni Thea na maraming Yoya ang pumunta para sa Callusk at walang nabuhay pero siya ay nakaligtas at kung sasama siya kay Dek, i-guide niya siya sa den kapalit ng legs niya at trophy ni Dek.
Na-realize ni Dek na Callusk ang sumire kay Thea pero ayaw pa rin niya hanggang sinabi ni Thea na isa siyang useful tool kaya hindi na ito against the code sa paningin ni Dek at pumayag siyang dalhin siya. Habang nagta-travel sila hindi tumitigil si Thea sa kakatanong. Sa river, may mga weird na worms na nagpapaputok ng acid kaya binuhat ni Dek si Thea sa likod para makatakbo ng mas mabilis, pero natagpuan niyang blocked ang daan at sinamantala ni Thea ang chance para turuan siya. Nagbato siya ng sticky fruit sa ground at nagmadaling kumain ng creatures kaya tumigil sila sa pag-shoot. Pag-alis nila sa river, nagputol si Dek ng vines at tinali si Thea sa likod para mas madali gumalaw. Sa gabi nag-camp sila at ginamit ni Dek ang device niya bilang light. Nag-share si Thea na ang crew nila ay dumating sa Jenna 2 years ago at siya ay nakulong sa vulture nest for almost 2 weeks. Umaasa siyang si Tessa na isa ring synthetic ay pupunta para iligtas siya at sinabi niya na may higher sensitivity sila kumpara sa ibang models. Para kay Dek weakness ang sensitivity pero para kay Thea advantage ito para maintindihan ang creatures. Dati siyang stuck sa lab pero isang araw dinala siya ni Tessa para mag-explore at yun din ang araw na umatake ang Callusk. Sa crew's new base, ipinakita na si Tessa ay kamukha ni Thea at malubha ang damage niya sa Callusk attack kaya nasa pod siya para ma-repair. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Thea kaya pinaalalahanan siya ng computer na priority niya ay hulihin ang Callusk. Na-detect din ng computer ang presence ng isang Yohoya at classified as threat. Nang magising si Tessa nalaman niyang si Thea ay nakapture ng Ya. Kinaumagahan umalis si Dek para maghunt ng food at nakakita siya ng bone bison na usual prey ng Callusk. Gusto niya itong sundan pero umatras siya nang makita niyang covered ng razor grass ang field. Bago niya ihagis ang blade may small creature na tumalon mula sa tree at lumapag sa tabi nila. Hindi ma-identify ni Thea at nirorohan ito ni Dek pero nag-roll lang din pabalik. Pagkatapos hinabol ng creature ang bison ng walang problema dahil hindi nasusugatan ng hard skin niya ng razor grass. Nainis si Dek sa competition kaya tumalon-talon siya sa trees para sundan ang bison pero nabasag ang branch at nahulog sila. Kaya sinaksak niya ang tree ng blade para mapigilan ang fall bago sila tumama sa dangerous grass. Nang dumaan malapit ang bison, tumalon si Dek sa likod nito at sinaksak pero itinapon sila gamit ang isa pang puno. Naunang gamulong ang creature at dahil frustrated si Dek tinakal niya ito para makipag-away na madalas nadadamay si Thea. Malakas ang maliit na creature pero nakontrol ni Dek sa paghawak sa leeg nito. Biglang dumating ang bison kaya inihagis ni Dek ang sword at hinawakan ang bibig ng bison para mabuksan habang ang blade ay nag-cut dito sa kalahati. Si Dek ay nag-roar para ay celebrate ang successful hunt pero biglang may tentacle na humawak sa leg niya at iniangat siya. Sila pala ay nakapture ng isang Luna bug na may tight tentacle tongue kaya hindi niya ma-activate ang devices niya. At habang malapit na silang kainin tumalon ang small creature sa bibig ng Luna bug at binlock ang teeth gamit ang hard skin nito hanggang mabasag. Sobrang sakit kaya sinuka sila ng Luna bug at umalis sa razor grass. Desperado para sa revenge nagputol si Dek ng tree para gawing bridge. Gumugulong na si small creature pababa sa field at nahuli ito ng Luna bug gamit ang tongue pero sa moment na yun tumalon si Dek sa ulo nito at sinaksak ang monster at gumawa ng malaking cut para tuluyan itong mapatay. Samantala si Tessa at ang crew ng synthetics ay naghahanap kay Thea at nakita nila ang pod ni Dek bago sila inatake ng vines kaya nag-open fire sila para mapigil at nag-activate ng flamethrowers para sunugin ang vines. Sa gabi nag-camp ulit sina Dek at Thea at sinusundan pa rin sila ng small creature na ginagaya ang moves ni Dek dahil impressed ito sa paghunt ng bison. Pinangalanan ito ni Thea na Bud habang nag-share sila ng roasted meat. Nagtanong si Thea tungkol sa family ni Dek kaya sinabi niya ang nangyari sa brother at father pero tinanggihan niya ang salitang grieving at itinuro na si Tessa ay parang sister ni Thea na nagustuhan niya ang idea. Sa kalagitnaan ng gabi natagpuan ni Tessa at crew ang ship ni Dek na nag-crash pagkatapos niyang mag-jump out at maraming Yoho weapons ang nakita ni Tessa kasama ang grenade na nag-freeze sa kamay niya. Kinaumagahan kinuha ni Dek si Thea at umalis nang hindi isinama si Bud dahil insist niya na hunts alone at hindi counted si Thea dahil tool siya. Sinabi ni Thea na may wolves at nag-hunt sila in packs at ang alpha ang nagpo-protect sa pack pero hindi na-gets ni Dek at sinabi niyang siya ang alpha na papatay ng pinakamarami. Pagkatapos makakita ng Kolfang near the river nagpatuloy silang mag-travel papunta sa direction na yun hanggang marating nila ang base ni Thea na totally destroyed ng beast. Sa gitna ng synthetic bodies nahanap ni Thea ang legs niya at buti gumagana pa ang repair machine para ma-reconnect ang katawan pero matatagalan ang process.
Nag-thank you siya kay Deck pero nag-apologize din at sinabing umalis na siya dahil inactivate na niya ang beacon para tawagin ang crew at ang team niya ay after din sa call kaya hindi niya pwedeng hayaan si Deck na pumatay dito pero tumanggi si Deck at sinabing mas pipiliin niyang mamatay with honor kaysa tumakbo na coward. Sa gitna ng wreckage may spilled oil kaya sinindihan ito ni Deck para gumawa ng smoke cloud. Dumating ang Kalask at tinapon si Deck pababa. Na-damage ang sword niya kaya gumamit siya ng metal piece bilang shield at nag-slide sa ilalim ng Kalask para hiwain ang belly, tapos inihagis niya ang small blade sa head at pinutol ang tail pero mabilis itong tumubo ulit at nagsara ang sugat dahil may regenerative powers kaya considered itong unkillable. Nahuli si Deck at tinapon laban sa repair machine kaya nalaglag ang legs ni Thea. At nang mahawakan ulit siya ng monster ay pinutol ni Deck ang tongue nito para makawala. Nagpatuloy ang fight habang umiwas siya sa attacks at si Thea naman ay pilit kinuha ang legs niya. Nakakita siya ng gun sa ground at nag-open fire para ma-distract ang Kalask kaya ginamit ni Deck ang chance para ihagis ang chain sa bibig ng beast at inactivate ang machine para hilahin ito. Kinuha niya ang gun ni Thea at nag-shoot. Nang atakihin siya ng tail nag-dodge siya at sinara ang storage unit door para matrap ito kaya nakatakbo siya sa katawan ng Kalask at tumalon para ma-decapitate ito pero hindi pa rin sapat dahil nag-reconnect agad ang head. Hinawakan siya ng Kalask gamit ang hog pa at inamoy siya kaya hindi siya inatake. Pero dumating si Tessa at nag-throw ng grenade para i-freeze silang dalawa. Pagkalipas ng oras nagising si Deck na nakatali sa table sa vehicle at si Thea ay nakasuspend dahil nakakonect sa repair machine at nabasa na ni Tessa ang logs niya. Hindi niya maintindihan bakit buhay si Deck dahil sa Yaya tradition ay pinapatay ang weak children at sinabi niyang honor dapat ang maging parte ng company niya. Ginising niya si Thea at kinongratulate dahil may 2 specimen sila. Binigyan niya si Deck ng painful injection at sinubukan ni Thea iligtas siya sa pagsasabing runt si Deck at hindi ideal for science kaya kunin na lang ang weapons at pakawalan siya. Pero gusto pa rin ni Tessa ng sample kaya nag-connect siya ng cable sa head ni Deck na sobrang painful kaya pinatay ni Thea ang machine at sinabi na dapat hindi lang sila robots at gusto niyang maging sister sila. Pero sinabi ni Tessa na hindi siya bumalik para iligtas si Thea kundi para sa Kalask at sang-ayon siya sa tradisyon ng pag-alis ng weak kaya tinawag niyang broken si Thea. Nakatanggap siya ng tawag mula Earth at umalis pagkatapos iutos sa guard na i-box si Thea. Dahil hindi marunong magsalita ng Yaya ang guard sinabi ni Deck kay Thea na pagawin itong buksan ang device niya at sinabi ni Thea na map ito kaya nang buksan ng guard sumabog ang ulo nito. Pinalaya ni Thea si Deck pero nag-trigger ng alarm kaya dumating ang mas maraming guards at nag-open fire sa kanya. Binuksan ni Thea ang backdoor kaya tumalon si Deck sa waterfall para makatakas. Paglipas ng oras nahanap niya ang crashed ship at inasikaso ang wounds niya pero wala ng weapons. Naisip niyang umalis sa planet pero nung nakita niya ang helmet ng brother niya naalala niya na ang best wolf ay yung nagpaprotect ng pack kaya bumalik siya sa jungle at naggather ng natural dangers bilang weapons tulad ng blades ng razor glass at spikes ng red flowers. Kinuha rin niya ang acid worm gamit ang fruit. Habang nagwo-work nakita niya si Bud at naamoy ang spit nito kaya na-realize niyang anak pala ito ng Cole at kaya siya na-spare dahil amoy niya ito. Kaya nilagyan niya ng spit niya si Bud, pagkatapos pinalaya niya ang legs ni Thea para sundan nito ang owner. Sa new base nag-appear si Deck suot ang bison bones bilang armor at nag-throw ng acid sa guard para mapabagsak ito. Sinundan ng legs ang signal ni Thea na nakasuspend sa box. 2 guards ang sumubok at atakihin ang legs pero mabilis silang natalo ni Deck gamit ang whip na gawa sa vines at razor grass at tumulong din si Bud sa pag-destroy ng guard. Nag-sneak sila sa base at nag-takedown ng guards para makapag-move ang legs ng tuloy-tuloy. Samantala si Tessa ay nagre-report sa company na babalik sila soon kasama ang Kalask at sinabi niyang dead si Deck. Gamit ang natural weapons nagpatuloy si Deck sa pag-destroy ng synthetic guards. Minsan sabay-sabay, at nang ma-corner siya ng guard sa lab binasag niya ang glass cage at hinayaang patayin ng vine sample ang guard. Nang mahanap ng legs ang box tumalon ito sa leeg ng guard at pinatay ito bago buksan ang container. Nagising si Thea at nag-celebrate pero narinig niya ang mga guards kaya nag-pretend siyang tulog. Tinulak ng legs ang guard para matamba at tumalon si Thea para labanan ito habang ang legs ay hinarap ang pangalawa. Nagtulungan ang 2 halves at nang tatamaan ang legs tumalon ito kaya ang blow ay tumama sa synthetic na hawak ni Thea. Pagkatapos tinaas ni Thea ang machine piece at tinulak ng legs ang ulo ng final guard dito para mamatay din. Dumating si Deck sa box pero empty na ito, may guard na umatake sa kanya pero pinatay ito ni Thea gamit ang shot at nakabalik na ang halves niya. Nagulat siya sa pagbalik ni Deck at sinabi nitong bumalik siya para sa kanya tulad ng Proud Wolf.
Gusto nang umalis ni Thea pero sinabi ni Deck na kailangan nilang i-free ang Kales para makasama ni Bud ang mother nito. Biglang nag-alarm at inutusan ni Tessa ang men niya na bilisan ang launch ng ship kasama ang Kales. Habang nag-i-investigate may soldiers na nakakita kay Deck kaya inactivate niya ang combustible worms para gumawa ng malaking explosion na nag-destroy ng lahat ng synthetics ng sabay. Dumating si Tessa suot ang battle suit at binaril si Deck ng laser na ninakaw niya mula sa ship ni Deck kaya napatay ang acid worm. Ginamit niya ang suit para gibain ang structures at naglabas ng huge saw pero na-dodge lahat ni Deck. Samantala sa main ship sinubukan ni Thea ma-access ang Kales pero locked ang cage. Dumating ang guard at hindi niya na-impersonate si Tessa kaya binangga niya ang ulo nito sa cage at ginamit ang mata para ma-unlock. Nang matapan si Deck sa lab dahil sa attack, bumaba ang kamay ng suit at nahuli ng moving vine. Sinubukan niyang umakyat pero agad siyang tinapon ni Tessa kaya nag-hide siya sa likod ng container. Tinaas ni Tessa ang container pero hindi niya nakita si Deck dahil nakaakyat na ito sa ibabaw para makatalon pababa at bugbugin siya pero mabilis na sinara ni Tessa ang cockpit. Biglang lumabas ang Kales at tumalon sa suit kaya inactivate ni Tessa ang saw para i-stab ito at buhatin. Habang distracted siya umakyat si Deck sa likod ng suit at pinupunit ang cables para bumagal ito. Nag-throw si Tessa ng grenade sa Kalask pero tinamaan ito ni Deck ng metal rod kaya tumama ito sa braso ng suit at na-freeze kaya nabitawan ang Kalask. Tinanggal ng beast ang saw sa katawan nito at inatake ang suit hanggang ma-split ito sa dalawa. Nang bumagsak ang upper half dinavor ng Kales si Tessa at nag-roar ng victory. Nag-reunite sila kay Deck at pinanood ang Kalask na chine-check ang anak nito. Nagkaroon sila ng sweet moment at nagpakita rin si Deck ng respeto sa Kales sa pamamagitan ng forehead bump. Biglang sumabog ang Kalask dahil sa ice grenade na inactivate ni Tessa na buhay pa pala sa tiyan nito. Lumabas siya mula sa rubble at sinubukan atakihin si Thea pero nasaksak siya ni Deck mula sa likod kaya tuluyang napatay. Kinuha ni Deck ang device niya at pinunit ni Bud ang ulo ni Tessa. Paglipas ng panahon bumalik si Deck saya at ipinakita ang ulo ni Tessa sa father niya. Pero tinawag pa rin siyang disgrace at nagpadala ng 2 guards para patayin siya pero mabilis na napatay ni Deck ang mga ito. Nakipaglaban siya kay Jar na gumamit ng camouflage cloak kaya inactivate ni Deck ang ship engine para gumawa ng sandstorm at malocate siya at pinutol ang braso nito at kinapture gamit ang cage device. Nang sinimbolikong sinaksak ni Deck ang helmet ng dad niya tinanggal ito ni Jar at sinabing pwede siyang sumali sa clan kung mag-shield siya pero sinabi ni Deck na may clan na siya bago kainin ng grown-up Bud ang ulo ni Jar. Kinongratulate siya ni Thea habang kinukuha ni Deck ang cloak ng father niya. Biglang lumitaw ang isa pang ship at sinabi ni Deck na mom niya iyon. Make sure to subscribe and turn on notifications so you can watch more videos like this. Thanks for watching.